ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga higala, mga adlaw ka natong tanan og welcome diri sa itong panaguban sa itong tulong manong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga higala. Yes, mga higala. Kamusta mong tanan diha, no? Okay ba pa mo? Okay pa mo? Bitaw, eh. Okay pa ta. Okay pa kayo, sus. Bitaw, mga higala. Kamusta yung lugar dira, no? Giulan na ba mo? Nalabay taligsik diha, no? Sa inyong mga naimutangan karon, unta na mo sa maayong kahimtang karong panahon na mga katambayan, no? So anyways, mga katambayan, karong hapunan, no, hisugutan nato, no, atong event na kung giadtuan kagahapon with regards sa atong PPP or Public-Private Partnership launching sa Public-Private Partnership Center, no, sa Mindanao, mga higala, no. Kung asa mao ni ang kuan mga higala, no, may himong mag-facilitate oy na sa pang-agrikultura pa man na. Dal, nabalik lagi. Ayan. Sa pang-agrikultura. Kita mga higala. Balik na pod. Ayan. So bitaw mga higala, oy. Nasa naman na? Katukar na yung computer ko sa likod sa mga katambayan. Bitaw mga katambayan, no? Anyways, kuan mga higala, no? Atong gatuan to kagahapon tong kuan atong gatuan nga katong launching sa PPP Center, mga higala, no? Kung asa tumong ni ini mga higala, no, nga ma-facilitate, no, katong mga naay mga programs, projects ug services mga katambayan, no, nga dili pa kaya punduhan, no, sa tuang gobyerno. Pero na ay private sector nga gusto mo finance, no? Na ay gusto mo finance. Tapos they are willing to finance, mga higala, butang sila na, no?
mubutang sila dira og kanang mga patigayon mga higala or mga serbisyo, no? So kung willing man si private, edi why not kuan na lang makipag-partnership na lang sila sa kuan, no? Makipag-partnership na lang sila sa ato ang sa pribadong sektor, no? Yun mo na itong giingon kagahapon ni kuan siyang mensahe, no? Ni Mindanao Development Authority Chairman mga higala, Chairperson, na si Secretary Leo Tereso Abiliera Magno, nga mas may na lang ng mahal na meron kaysa mura na wala. Bitaw, no? Kasi pag ikaw na lang nimo, although mahal medyo na kay private man na, pero at least na ang serbisyo diha sa inyong lugar, no? Or proyekto sa inyong lugar. For example, may higala sa may mga nga PPP, for example, sa airport, no, kanang sa operation, dili man kaaya nga mas mapanindong operation. So, ihatag sa private sector, no? O private companies, no? Silang bahala sa operations. Although ang kuan ang structure kay gobyerno, dili man kaya ma-maintain sa gobyerno mga higala, ang kuan na ang tawag private sector ang mag-maintain, no? Example na ang NAIA. Ang NAIA karon mga higala is operated by San Miguel Corporation. Operation na niya mga higala, no? So pa ba yung mga laing PPP projects na to din yung mga higala, no? Ang kuan man gud mga higala, wala na kaya noon mga higala, kaya ang kuan mga higala is nadyo singil gid ana kay pribado man ang magkuan, pero at least ma-maintain, no, ang taro ang mga proyekto. And at least maabot dira sa inyo ang serbisyo. So dili makuan ba, dili masayang. Kay kung di magud kuan mga higala, daghan kay ginakuan tapos is mga kuan factor para may higala, kulang personnel sa mga government offices. No, tapos dugay pa kayo maka-hire in terms of procurement, daghan pag proseso. So mas better nga ang kuan na lang jud mga higala, no, ang kining private sector ang mooy mo kuan na mga higala, mooy mo dumala, no, sa maong mga proyekto mga higala, no, proyekto or sa serbisyo di sa ka local government units mo nagitipon niya kagahapon ng mga local government units mga higala, no, sa maong kaning okasyon kagahapon may. Anyways mga higala, di na kita maglangan, no, atong paminawan ang nahimong mensahe sa pag-abli sa Mindanao PPP Center mga higala, no. Ang mensahe ni Mindanao Development Authority's Chairperson Secretary Leo Tereso Abiliera Mag. Minaw na to. This afternoon marks a milestone in our journey towards building a better Mindanao. Earlier today, we laid the groundwork, clarifying the roles of the LGUs and implementing agencies under the PPP Act and its implementing rules and regulations. More importantly, kakatapos lang po, we just launched the Mindanao PPP program and desk. And now we turn our attention to activating this platform for real impact. The desk is now open, not just physically at Minda's Davao office, but digitally for every LGU and agency across Mindanao. It is designed to be your first stop for PPP support, from project identification and structuring to legal guidance, investor matching, and capacity development. This is not a one-time event. Hindi lang po ito natin ginagawa ngayong araw, nagsasama-sama dito sa forum para ipakita lang na meron tayong ginagawa at meron tayong memorandum of agreement with the PPP Center. This event really is, this ceremonial launch signals the start of the ongoing service of the PPP, and to the LGUs and the private sector present here, we urge you to make full use of it. If you have a project idea, a development challenge, or simply want to explore what PPPs can do for your community,
I invite you to seize this opportunity. Reach out, engage with the desk, and let's begin the process of turning plans into progress. To our private sector partners, your insights today will help shape how we assess projects, improve the investment climate, and ensure long-term success. We encourage you to participate in our interactive poll and take part in the clinicking sessions for tailored service. The Mindanao PPP program and desk is more than just a platform. It is a commitment to empower local government, attract reasonable investment, and deliver infrastructure that transforms lives. More importantly, a commitment into transforming Mindanao from a land of promise to a land of fulfilled promises marked by peace, progress, and opportunities. So today we invite each of you, government leaders, private sector champions, development partners, industry leaders, or those who simply share the dream of a better Mindanao to take part in this mission. Let us build a better Mindanao, one PPP project at a time. Bago lahat, nais kong pasalamatan, hindi mangyayari itong event na ito at hindi uusan ang PPP program sa Mindanao kung wala ang guidance at cooperation, syempre, ng PPP Center. So, Director Sarizan ng Santiago na nagsalita kanina umaga. Let's give her a round of applause. And of course, Music Maria Cynthia C. Hernandez. Ilang buwan o taon na kami nag-uusap at hindi nagbago ang kanyang interes para tumulong sa atin dito sa Mindanao. So, Ma'am Cynthia, please, we raise our hats up to you. Maraming salamat. Along with the second, thank you for the insights that you gave this morning. I hope it will serve as an inspiration for the other LGUs of what is possible. Ano ang pwedeng mangyari at development na malagay sa inyong lugar. Gamitin ninyo at lapitan niyo kami sa PPP, sa MINDA at sa PPP Center. We are here simply to assist and serve the needs of the local government units. Napag-usapan nga namin kanina doon sa loob, tandaan ninyo, kung may pangangailangan ng NGOs at unang-unang nakakaalam ay yung mga leaders. Nagbigay lang kami ng konting guidance. Tandaan ninyo ito, ano ba ang gusto ninyo? Murang wala o may bayad na meron? Importante, may development na pumasok sa inyo at may private sector na willing tumulong sa inyo. Mr. Francis David M. Roque, Vice President and Head of Investments of Appointees Infra Capital. Thank you. I think you will be speaking this afternoon. And of course, my co-workers in government from the Mindanao Development Authority. Ilang araw na yata walang tulog si Yusek Janet Lobos at si Assistant Secretary Romeo Montenegro. I think they too deserve a round of applause. Sa inyo lahat, isa lang naman gusto natin mangyari dito. Once again, let me remind you, the reason why we are here is to try to bring real and impactful change to the lives of the 27 million Mindanaoans. So to all of you who are here gathered, sharing that dream, sharing that goal, maraming salamat, maayong hapon, mabuhay ang mga PPP sa Mindanao, mabuhay-buhay lahat. Good afternoon. Thank you. So mga tumahing gala, ang pahayag no o may mensahe no sa pag-abli sa Mindanao PPP Center mga gala no ni Mindanao Development Authority Chairperson Secretary Leo Teresa Abiliera Magno mga gala no. So katuyang sa katuyang mensahe mga gala no moto atong gingon niya sa kuha ay sa tuwa mas mabuti ng mahal na meron kaysa mura na wala. O mura, mapapamura ka talaga kasi wala. Bitaw mga gala. Anyway, sa gala sa itong pagbalik, no? Mas lalom-lalom nga diskusyon about PPP mga gala, no? Kauban niya po no si Sir Leo at
si Secretary Leo Tereso Magno mga higala no, o ang kuan mga higala no, ang Executive Director sa PPP Center mga higala no, na si asa to. Okay. Bago mo kung open ako ang cellphone ko ba? Bagong update. Okay. Si kuan mga higala no, PPP Center Executive Director nga si Undersecretary Cynthia Hernandez mga higala. So anyways mga higala, balik kita man lang sa importante pahinumdum ni nga to si Biana. Balik kita mga higala din sa itong panagupan sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas Kaban ni Armando Feniquito mga higala. Yes mga higala no. Gisgutan niya po na to itong kuan mga higala. Katong launching sa PPP center, hindi na PPP center mga higala no. Kung asa mo na ni ang kuan mga higala gateway mga higala no, para dagang development ang musulod dinhi sa Mindanao mga higala mo na gikuan na to ang mga unsa ni atong mga local government units sa Mindanao kagahapon gitipon yun mga higala no, para itagaan sila katong mga tagaan sila mga kining mga kuan ba points o sa ang pagkuan mo venture into PPP o unsa ang Mindanao PPP Center makatabang mga higala no, sa pag-facilitate no sa mga proyekto o guban pa no. So di ata maglangan mga higala no. Ato na paminawon mga higala no ang diskusyon ni during the press conference mga higala no, pangunahan ni Secretary Leo Tereso Magno mga higala no, ang chairperson sa Mindanao Development Authority, kauban ang kuan mga higala Executive Director sa PPP Center mga higala nga si Undersecretary Maria Cynthia Hernandez mga higala no. And then nisulod po dira mga higala no ang kuan no usa kini si kuan gani si to diri atong kuan diri sa others program mga higala. Mo nito kuan diri si kuan mga higala no. Bataan PPP and Investment ang kuan mga higala no. Bataan PPP and Investment Center Department Head sa probinsya sa Bataan mga higala nga si Abdul Khair Alonto II mga higala. O ang kuan mga higala no, Assistant Secretary sa Mindanao Development Authority mga higala na si Sir Romeo Montenegro mga higala. Minaw na to nga diskusyon mga higala. Secretary, so could you specify po, paano po yung mechanism on how are you going to choose the projects and how are they going to apply for it? Mahabang proseso yan. If we're going to discuss the identification of the projects, actually, this is the first regarding the PPP desk. Matagal ng trabaho ng MINDA umikot at tanungin ng mga LGUs ko ano yung mga priority programs nila. Kaya nangyari to, let me put it this way, no? Kaya nangyari ito dahil nga maraming mga leaders ng iba't ibang LGUs na hindi alam na they have the capacity or they are allowed to enter into partnerships with the private sector. Sa totoo lang, ilang LGU, ilang mayors ang nakausap natin, hindi nila alam na pwede pala. Normally kasi ang ginagawa natin, humihingi tayo ng pondo sa national government. Pag wala tayong makuhang pondo para sa mga proyektong sa tingin natin makakatulong sa ating lugar, either sumusurrender na lang tayo at umaangal. Di ba? Hindi alam ng karamihan na pwede kang makipag-partner nga sa pribadong sektor. There were, I think, kung isa-isahin ko yan, napakarami. Doon sa presentation kanina ng PPP Center, kung hindi ako nagkakamali, parang 6 by 10 yun. So, mga 60 possible projects. Airports, seaports, communication, education, everything that is desired. Water, electricity. So, ito yung ginagawa natin ngayon. We go around and hindi ko naman nasabing hindi maganda, pero malayo ang PPP centers. Ang opisina ay nasa Manila.
So tayo dito sa Mindanao na gustong, because mahabang proseso ang pagpapasa or pagpapa-approve ng proyekto. Ang unang-una, completion of all the required documents. Minsan pupunta yung isang LGU sa Manila, nagbiyahe sila, gumastos sila. Pagdating doon, aalamin pa lang natin kung ano na yung kakulangan sa papeles. Walang nag-a-advise sa kanila dito sa Mindanao. While I know, nasabi rin ng PPP Center na available naman online yung mga requirements. Pero minsan, di ba, napupunta pa tayo ng Manila at pagdating doon, sasabihan ng LGU na ito ang kakulangan sa inyong mga papeles na pwede naman nating gawin na rito at pwede gawin online. It saves time, it saves energy, and it saves finances para maumpisahan lang ang proyekto. So ito yung target natin sa PPP desk na bubuksan natin dito sa Mindanao. At nangako ang PPP Center. Hindi lang nangako, ginagawa na. May opisina at desk tayong bubuksan dito sa Minda. Among other government agencies. Ididikit ko lang nung nag-usap tayo sa simula, hindi lang PPP. Yung mga ibang opisina pa na walang office sa Mindanao, ibang government agencies, kasama rin ho dito sa mas malawakang programa na ginagawa natin for Minda. Other agencies will also have an access to those desks and those office space na bubuksan natin sa Minda. And of course, ngayong araw, ang ilo-launch natin, itong partnership natin with the PPP Center, with that objective. Okay. Sir, with the current issue confronted by the government today in terms of projects, will this help? Ano po yung magiging impact nito in solving those problems? Definitely, this will help. Katulad na sinabi ko kanina, palagi ang iniisip natin, the only mode of financing projects that are important to developing your city, your municipality, or your province. Akala natin na assistance lang or pondo lang coming from the national government, from our funding government agencies. Pwede namang may tumulong, may mga contributions, may mga assistance, at pwedeng may partnership ang LGU with the private sector. Ito yung gusto natin, kaya napakalaking tulong. Ibang issue yung kakulangan natin ng pondo na discuss natin. Pero this is another way, opening the eyes of the different LGUs that there is another way to fund important and critical projects identified by the LGUs themselves. Ma'am. Dagdagan ko lang po. Kasi ang isa kong masasabi tungkol sa PPP, hindi po subject sa mga the usual budgeting process. So, alam naman natin na actually ang budget parang 2 years ahead mo dapat in-anticipate, di ba, na kung balak, ano ba, gusto mong magtayo ng transport terminal ngayong taon na to, dapat 2023, 2022, naisip mo na yan para malagay mo siya sa NEP. At kung maaprubahan man siya, di ba? Ang PPP, ang financing po, galing sa private sector. So, syempre, hindi sila hihingi sa BBM ng pera kasi mamumuhunan sila, mangungutang sila para magawa yung proyekto. So, kunwari yung transport terminal na sinasabi ko, sila ang gagastos para gawin yung project as part of the, kunwari, nanalo na sila dun sa PPP contract. So, ang pangbayad sa kanila, pwedeng katulad ng sinabi ni Attorney Sai kanina, sabihin ng gobyerno, sige, parang babayaran ko sa 20 years, parang utang, parang bumili ng kondo. Diba? Ginawa na siya, ginagamit mo na siya, bago ka magsimulang magbayad. So, hindi kita babayaran hanggang hindi ko pa nagagamit yan. Yung tinatawag na availability payment. So, parang baligtad siya sa usual contracting, diba? Yung contracting, bibigay ka ng mobilization, 30%, di ba? So, parang habang ginagawa, binabayaran mo. Ang PPP, magbabayad ka lang kapag gawa na, ginagamit mo na. So, meron ding modality na, ano ba, kung transport terminal nga, yung ibang bayad pwedeng manggaling sa gobyerno. Tapos yung ibang bayad, siya na yung mangongolekta.
So, kaya ginawa kong ehemplo yung transport terminal kasi meron tayong ganung project. Kung napunta po kayo sa Maynila at nagamit yung PITX, yung Parañaque Integrated Terminal Exchange, yun po ay isang PPP. Ang bayad doon ng gobyerno sa isang buwan, ay sa isang taon, 100 million. But it's a 4 billion peso project. So kung kukumputin mo, ay 100 million, 30 million yung term. So 3 billion lang binayad natin. Ano yung difference? Saan manggagaling? So yun po ay mangongolekta siya dun sa mga terminal fee ng mga bus, tapos may mga Jollibee doon, yung mga payment for the commercial spaces in the area. So, yun po yung sinasabi ko na ang PPP, hindi kailangang gobyerno ang magbayad ng lahat. Kasi, merong ding mga serbisyo na willing naman yung mga taong magbayad. Halimbawa, sasakay ka ng bus, naka-aircon ka, may upuan ka, may pagkain, may maayos na CR. So, yun yung mga bagay na, yun yung serbisyo na nadadagdag. Value adding yun, na nagagawa under a PPP. Ngayon, kung gagawa ka ng transport terminal under a government budget, least cost. Tapos, basta lahat least cost. So, yung minsan, hindi na napapansin yung, ano ba yung service level na gusto natin? Diba? So, yun yung nakikita ko ring kagandahan ng PPP. Pwede mong sabihan kasi na, bawal magkaroon ng mahabang pila. Ano ba sa mga airports may ganyang KPI eh. Hindi pwedeng pumila ng more than 1 hour ang isang tao sa immigration. Mga ganun. Dapat within 30 minutes nalabas na lahat ng bagahe. Yun yung mga KPI na pwede mong i-impose sa isang private operator na medyo minsan mahirap gawin kapag gobyerno yung nagpapaandar kasi lagi tayong least costs. Diba? So, minsan, sira na yung conveyor belt. Hindi natin na budget this year. Hindi tayo makakabili ngayon. So, taste tayo ng 2 taon bago natin siya magagawa. So, yun po yung, yun po yung nakikita nating benepisyo ng PPP as opposed to traditional procurement. Di naman namin sinasabi na wag na tayo mag-traditional procurement. I-PPP na natin lahat. May mga proyekto po na mas naaangkop sa PPP mode. Okay, follow-up na naman. Last question po. Yes. With regards to the processing, kasi for the traditional procurement, medyo matagal. Ano po yung guarantee if the LGU will apply on a PPP basis ng mga projects? Actually, lalo po ngayon, talagang nasa kamay na ng LGU yung PPP. Kasi lalo na kung hindi ka manghingi ng subsidy from the national government, sa kanila yung development, lalo na kung solicited, sa kanila yung evaluation, sa kanila yung approval, pati yung pagpabid. So it's really something na hawak nila. And yung PPP code po ngayon, may mga timelines. Kasi dati, yung approval parang black hole eh. Binigay namin for approval na nasa NEDA board. Hindi nag-meet yung NEDA board ng 1 taon. So, walang nangyayari dun sa project for approval. Ngayon po, sa PPP code, yung approval, maximum of 120 days. Tapos strong yung wording ng PPP code. Pag kung 120 days, hindi inaksyonan, na approving body, it's deemed approved. So parang, wow, diba? So kung ikaw yung approving body, teka muna, pag-aaralan ko tong mabuti kasi whether or not, kung hindi ko siya aksyonan, it's deemed approved. So ibig sabihin, pero without any prejudice to any liabilities. So disadvantageous pala yung contract. Hindi ko inaksyonan, hindi ko pinag-aralan, tapos deemed approved. Hindi mawawala sa approving body yung liability. So yung may mga ganung provisions yung PPP code na medyo mapupilitang umaksyon eh. hindi pwedeng yaan mo lang yan o hindi natin yan type, huwag nating pansinin. There's very strong provisions in the code that impel an approving body or an evaluating body na within 90 days gawin mo to.
within 120 days gawin mo to. So may mga ganong, if you read it very closely, makikita natin yung mga ganong provisions sa batas. Before we continue, can we invite, para lang naman ninyo, andito si Asik Romeo, who's part of the development. And of course, we would like to really recognize Abul Khair Alonso II. Inimbita natin siya dito because they are a provincial head of the Bataan PPP Partnership and Investment Center. Kanina nagsalita si Mr. Alonso, pinakita niya kanina umaga kung ilang billion ang pumasok na investment sa Bataan at ilang billion din ang increase ng income because they utilize this particular mode of attracting investors and introducing development in an LGU. Baka gusto nyo, please, sir. Inimbita natin, galing pa siyang Bataan dahil isa sa mga success stories ng PPP. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to the media here today. So for Bataan po kasi we've been I would say quite active when it comes to public-private partnerships, even way back in 2013, which was when we enacted our first PPP code. We've entered into a number of PPPs already, one of which is our flagship, the government center in the province of Bataan in Balanga City, which was a 900 million peso infrastructure project for our government center. It has served as our one-stop shop in the province. We're housing not only the province but also national government agencies and also the financial district, or the major banks in the city are located po in our capital building. We had this constructed without any cost to the province, so that's something that we are encouraging other local government units to consider. We used our land as equity, so technically the land is being leased by the private developer. They constructed the building at their own cost, and then we are leasing the building from them, and at the same time we're subleasing the building to other tenants, so there is a win-win for the province because we're also earning from the revenue of the subleasing. It's a 25-year project, and we're looking to expand. We're using the PPP code, the new PPP code, as mentioned, to see if we can invite more investors in the province. Right now, we've implemented about close to 4 billion pesos worth of PPPs in total, but we have pledges of more than 160 billion pesos. So hopefully we can process all of that in the next few years, God willing. It's a very tedious process, but we are very much guided by the PPP Center of the Philippines. And I'm very happy that Minda has developed this PPP desk as well for our LGUs here in Mindanao. So I'm looking forward to the progress of Mindanao. I am working in Bataan, but I'm really from Marawi City. So my heart is still here in Mindanao. So thank you, sir. Yes, thank you very much for joining. This is part of a major priority of Secretary Leo in terms of rolling out. We have been planning for this for quite some time. We've had initial discussions and in fact series of capacity building activities provided by the PPP Center. We have rolled out initial capacity building involving LGUs many years ago, right after the pandemic, for LGUs to understand what PPP concept is and how can they tap from this policy of the government in terms of sourcing out funding for critical catalytic projects in their respective local government areas. And so this is now the formalization of such arrangement with PPP Center, and we definitely would welcome, while we also proactively engage local government units. Iisa-isahin po namin across key sectors. Of course, nangunguna dyan, as emphasized by Secretary Leo, yung water.
Kasi half of the municipalities in Mindanao do not have access to level 3 water system, and therefore that's one very important sector that we will be prioritizing in terms of identifying LGUs that can pursue PPP projects for water system. And then of course, alam na alam ninyo, because you've been following this sector for quite some time, starting with the brownout days that we had here in Mindanao, energy, especially encouraging local government units to pursue PPP projects on off-grid, especially in off-grid areas, and distributed renewable energy projects, because our campaign in Mindanao, kung matatandaan ninyo, is 50-50 energy mix by 2030, so that we will rely less on the more expensive fossil but generate more from a cheaper renewable energy. And we don't just leave it to the big players for themselves to build these projects, but distributed renewable energy via the local government units themselves, building bite-sized capacities of hydro, biomass, solar, and other technologies that are viable in their specific locations. That forms part of the Mindanao Energy Transition Framework that is being pursued by MINDA in partnership with the Department of Energy. So, mga ito mga igala, no? Ang himong diskusyon, mga igala, no? With regards aning PPP, mga igala. Hopefully, mga igala, no? This will pave the way, mga igala, no? Pave the way sa development sa ubang mga local government units din sa Mindanao, mga igala, no? And hopefully, mga igala, tawagan kanang makuan na mga igala, no? Moto katong mga serbisyo nga wala sa uban, mga igala, makuan na nagit sila kaning matagan na, no? Especially some areas in Mindanao, mga igala, nga nagproblema sa supply sa kuryente, mga igala, no? Especially dyan sa may Region 9, no? Di na gito sila maabot, mga igala. Hopefully tanan ta, mga igala, no? Di ata magproblema about brownouts, no? Unsa pa ba ang klase nga mga serbisyo, pero mo pa na una ang basic, mga igala, no? Kaya tungod ang mga investor mo atras pag walay stable na supply sa kuryente ang ato ang lugar. Ana region na siya. So, anyways, mga igala, na tayo kung oras ang alam sa Tibok Persa sa Diag sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga igala, ko inakawan Armando Feniquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab, daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.